Ang ama absuelto sa Comelec. Ang anak naman nanggugulo doon sa ah, impeachment ni Sara Duterte. Anong klase kayang mga tao ito, no? Senador at kongresista, puro na lang kayo mapanggulo eh. Ayaw nyo talagang tumahimik ang bansa, no? Pinaglalaban nyo talaga mga Duterte, no? Di nyo ba naisip na hindi na si Rodrigo Duterte ang pinaglalaban nyo? Anak na yan ni Rodrigo Duterte at magkaiban na ng plano yan, no? Para sa bansa. Kung si Duterte, ginawa niyang karumaldumal ang Pilipinas, malamang yan si Sara Duterte na pinagtatanggol nyo, hindi lang karumaldumal ang gagawin yan dito sa Pilipinas. Ha? Palibasa mga nakikinabang kayo, no? Mga putang ina kayo, no? Nakikinabang kasi kayo ng gusto kay Sara Duterte, no? Ha? Kaya wala na kayong pakialam sa taong bayan, ano? Kaya lahat na lang ng paraan ginagawa nyo, may paglaban nyo lang yung demonyitang yan, ano? Buisit din kayo, no? Ha? Kayo mga dinastiya dyan sa gobyerno, tumigil-tigil na kayo, ha? Ha? Mag-aama, magkakapatid. Ang ina pinaglalaban nyo, si Sara Duterte. Ha? Bakit? Talagang gusto nyo na maging magulo ang buhay ng mga Pilipino sa bansang to? Ayaw nyo talagang patahimikin ang taong bayan? Ano talaga gusto nyo? Ha? Alam nyo, nakakasawa na tong puro na lang daldalan dito sa social media. Biti kaya aksyon na yan, Mr. President. Di ba may karapatan kang gawin ang lahat dahil ikaw ang Pangulo? Bakit hinahayaan mo lang na guluhin nila ng guluhin ang sistema? Wala pa na naiintindihan yan si anak ni Marcoleta. Si Paulo Marcoleta, wala palang alam yan dyan sa impeachment. Bakit nakikisaw-saw ng nakikisaw-saw yan? Ha? Ano? Ngayon, nahalata nyo na ba, mga taong bayan, na talagang merong tinitingnan ang taga-Comelec? Bakit? Si Escudero, inabsuelto nila Sandamakmak ang katarantaduhang ginawa niyan Kasama yan sa nakawan, di ba? Sa flood control project. Tumanggap yan, di ba? Ginamit sa kanyang kandidatura. Ngayon si Marcoleta naman. Ano na mangyayari? Ang taong bayan umaasa. Umaasa, Mr. President. Umaasa ang taong bayan na merong magaganap na aksyon sa mga taong sangkot sa nakawan. No? Abay, tinatapakan ka na ng gusto Challenge na sa'yo yan No? Bukod sa sinisira ka ng gusto ni Sara Duterte, tama. Tama naman na hindi katotohanan yung mga sinasabi, walang katotohanan yung sinasabi ni Sara Duterte. Pero hindi mo dapat hinahayaan na ginaganyan-ganyan ka na lang. Presidente ka. Ikaw ang iniintay ng taong bayan na umaksyon sa lahat ng ginagawa nilang katarantaduhan dito sa Pilipinas. Bakit hinahayaan nyo maging magulo? Anong iniintay nyo hanggang 2028? Ba't hindi nyo tapusin ngayon ang problema para haharap tayo sa 2027 sa panibagong hakbang ng eleksyon ng maayos, tahimik, no? Payapa. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Dapat ngayon 2026, lahat ng magnanakaw, maipakulong mo na, Mr. President. Kahit hindi ikaw, ibigay mo ang power sa mga mambabatas. At yan si Sara Duterte, dapat yan maaksyonan na. Matindi ng ginagawa niyang panggugulo sa social media. Lahat ng paninira, lahat ng salitang hindi malamon ng aso, na katulad ng mga aso niya, pinagsasabi niya na tungkol sa'yo. Gagawa pa ng mga lintik na mga mali-maleta na yan, mga kwentong kutsero ng mga Marines. Pagkatapos, ayan, absuelto lang.
Absuelto! Inaabsuelto sa Comelec. Ang gara, ano? Sasabihin pa ni Garcia? Kapag daw napatunayan? Ano? Napatunayan na, kaya lang hindi nyo talaga ginawa. Naaksyonan. Nagdadalawa kasing isip kayo, namamangka kayo sa dalawang ilog. No? Sa wala sa puti kay ay sa wala sa meron kayo eh. No? Bakit kailangan nyo mamangka sa dalawang ilog? Natatakot ba kayo na kung matalo si Sara Duterte, talo din kayo? Natatakot ba kayo na nagbabakasakali ba kayo na kung manalo si Sara Duterte, panalo din kayo? Anong mapapala ng taong bayan kay Duterte? Anong mapapala ng bansang Pilipinas kay Sara Duterte? Eh kung yung ama nga, yung ama, matanda nang gumanap bilang presidente, medyo marunong pa ng konti yun kay Sara Duterte. Walang kinahinatnan ng bansa. E di lalo na sa anak, na walang kaalam-alam kundi ang maglustay ng pera ng bayan, manira, mandarag, manakot. Ayan o, ginagawa na siyang katatakutan ng mga alipores niya. Tama ba, Mr. President, na sabihin sa taong bayan na lumalagay sa tama na humanda kayo pag si VP Sara na ang nakaupo? Yari kayong lahat. Tama ba yan na marinig ng taong bayan? Tama ba yun? Tama ba na mabuhay ang Pilipinas sa pananakot? Tama ba na ang Pilipinas ay Pilipinas na lang? Pero ang loob nito ay puro gulo? Hindi ganyan ang ating bansa. Hindi ganyan ang mga Pilipino na laging tinatakot, laging may pangamba, laging may panakot na berdugo, panakot na kesyo ganito, gano'n. Ano ba niya si Sara Duterte? Ano ba kwenta niyang hayop na yan? Isa lang din ang buhay ng putang inang yan. No? Isang tao, isang buhay. Kung kaya niya pumatay, kaya din siyang patayin. Kumilos ka, Mr. President. Tama na. Tama na, wag na. Yung mga ipinakikita yung pagsisilbi pag i-ano muna yan sa iba. Andyan ang DSWD, andyan yung mga ahensya na pwedeng gumawa niyan. Tutukan mo yung mga pinagagagawa ng mga Duterte. Aksyonan mo na. Abi, kung kailangan mong magmarsyal ka na at nang matantanan na yung mga hudas na yan. Siguro naman kung magmamarsyal ka, hindi yung mga ordinaryong taong tatamaan yan. Hindi katulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte. Nagtatag ng anti-terror law. Pero sila yung mga terorista. At ang taong bayan ang ginamitan ng terror law na yan. Ha? Hindi na kami haharang. Kung ikaw din lang ay magmamarsyal, mawala lang yung mga panggugulong yan ni Duterte. Aba anong gagawin ni Sara Duterte sa bansa? Sarili nilang problema, hindi nila malutas. Sara Duterte, Paulo Duterte, Sebastian Duterte, ano magagawa niyo sa bansa, Aber? Kung yung tatay niyo hindi niyo ma-resolve, yung mga kaso nyo, hindi nyo harapin Tapos, gusto nyo hawakan ng bansa? Ang galing Bakit? Bakit? Ang taong bayan ba? Papayag na maging kaya-kayanan nyo? Pare-pareho lang tayong Pilipino dito sa bansang to. Pare-pareho lang tayong tao. Pare-pareho lang tayo. No? Kahit na naging politiko-politika kayo, kung naging mga politiko kayo, wala naman kayong mga silbi, wala din. Masahol pa kayo sa ordinaryong tao na walang naiintindihan sa buhay.
Eh, kung yung tatay nyo hindi nyo nagawa ng paraan eh. Ang Pilipinas pa kaya magawa nyo ng paraan? Kakahiya kayo, no? Ha? Nakakapuno na, Mr. President. Sobra na ito. Ha? Sari-sari na. Bago nyo unahin yung mga kalintikan na kung ano-ano dyan, unahin nyo yung ginagawang problema ng mga Duterte. Salot yan eh. Salot sa bayan ang ginagawa ng mga yan. Kita nyo? Ang dami-daming ginagamit na tao. Kita nyo yung katwiran ng ibang Marines. Hindi sila susuporta kay Sara Duterte. Hindi raw yan ang kanilang gusto suportahan. Ang gusto nila suportahan ay si Rodrigo Duterte, kaya lang nakakulong na sa dahig. Kaya si Sara Duterte ayaw na nila suportahan. Kaya pwede po ba, Mr. President? Andito naman ang taong bayan, nag-iintay. Ipakita nyo lang na nasugpo nyo na. Nasugpo nyo na yung nakawan, na ipakulong nyo na yung mga magnanakaw, at nasugpo nyo na rin ang mga ginagawang panggugulo ng mga Duterte para matahimik na tayo lahat. Ha? Ultimong mga mangmang na aso ni Duterte nag-iingay sa social media. Mga bobo, mga tanga, walang laman ang utak, nag-iingay. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, talo pa ang gera sa Iran. No? Nagagalit na ang Diyos. Nagagalit na. Baka bukas makalawa. May matindi nang maging problema. Pagkatapos, inuunan nyo pa rin yung mga kung ano-ano dyan. Wala namang magagawa eh. Tumaas ang gasolina, wala kayong magagawa. Tumaas ang bilihin, wala kayong magagawa. Nagkagera. US-Israel versus Iran, wala rin kayong magagawa. Tutukan nyo yung ginagawang panggigera ng mga Duterte. Yung panggugulo sa isip ng taong bayan. Yung, hindi ba kayo nagsawa sa social media na ang laman lagi eh, panggugulo ng mga Duterte? Pag-absuelto sa may mga kasalanan? Naku po! Saan makakarating yung panunungkulan ninyo? Matatapos na ang 2028? Wala kayong naipakita man lang na natapos. Yung mga batas na isinulong, kailan pakikinabangan yan? Dapat ang ginagawa nyo, yung pakikinabangan na ngayon para masugpo ang mga kahayupan ng kalaban. Kalaban yan eh. Tao ng China yan eh. Di ba yan sila Arroyo? Yan sila Duterte? Kalaban niya na. Ano ba yung kinatatakot mo, Mr. President? Handa ka naman suportahan ng taong bayan. Bakit ka natatakot na sugpuin niya mga hudas na yan? Ha? Siguro naman kung magmamarsyalo ka, naiiba yan sa marsyalo noon. Dahil ngayon, kitang-kita namin kung sino talaga mang nanggugulo sa gobyerno. Aba. Ay, grabe na to. Wala na kayong maipakita sa amin na na-accomplish yun dyan sa lintek na mga laban ninyong yan dyan sa gobyerno. Magnanakaw, walang naipakulong na pinaka-the best na dapat nakulong. Yung mga senador na magnanakaw, ang nakulong lang mga kontraktor. Ano ba yan? Tangina, kailangan pa ba ng matinding patunay? Kitang-kita naman na. Si Escudero nga, hindi na kumikibo eh. Paano? Takot nang mabuksan pa ang kanyang kaso. Si Villanueva, ano na ba ang nangyayari dyan sa mga galit na mga OFW? Hanggang ngayon daw, wala silang nakikita na naipakulong si Mr. President. Diyan sa mga senador na yan. Pinakulong nyo si Revilla, yung ba sample? Yun lang ba may ipapakita? Hindi naman yun nakaupo na? Unfair yun kay Revilla. Si Revilla hindi nakaupo, hindi na makapagnakaw yun, pero pinakulong nyo na. Eh, yung mga nandyan na dapat ipinakukulong din, parang binibigyan nyo pa ng pagkakataon, makapagnakaw uli yan. Tanginang yan. Pag ganito naman ang ipaglalaban mo, ay wala na talaga.
Kayo na mismo ang gumugusto ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Putang ina, lipulin mo lahat yung nanggugulo na yan eh. Ipagtatapon mo lahat yan sa kulungan eh, di tapos? Tek na yan ang iniintay ng taong bayan eh. Bakit sino mang aaway sa inyo dyan sa mga nasa gobyerno na makakapagpakulong dyan sa mga pasaway na yan? Sino? Makakapanggulo pa ba yung mga hudas na yan kung nakakulong na? Tamang proseso. Puro na lang tamang proseso. Wala na, lahat na lang dinaan nyo sa tamang proseso. Pero ano? Pilit kayong tinatalo. Pilit kayong kinakawawa. Pilit kayong idinadown sa inyong mga kaalaman. No? Matatapang pa yung mga tangat bobo, di ba? Matatapang pa sila. Kesa sa marurunong. Hindi lang dapat yung dunong ang inyong pairalin. Pairalin nyo na rin yung aksyon. Hindi puro papel at lapis. Hindi puro bibig. Aksyonan nyo talaga. Yun ang iniintay ng taong bayan. Nakakasawa na yung ganyan. Tangina, may kasalanan na na-absuelto pa. Naklampating naman oo. Grabe na kayo. Paano pa magtitiwala taong bayan yan sa inyo? Wala kayong nagawa. Matatapos na naman ang isang termino. Wala kayong naipakulong na mga hudas na magnanakaw. Sus Mariosep, patawarin. Yes, Sarang 30, impeach nyo na yan. Wala nang ano yan. Hindi na dapat patumpik-tumpik. Gumagamit pa ng sandamakmak na bugado. Puro bobo naman. Sus Mariosep. Hindi nagbabasa ng libro ng konstitusyon yan. Kaya, panay ng tanong, delay tactic yan eh. Sus Mariosep kayo. Hay, nako, huwag nyo na kasi sagutin yung mga tanong na nonsense, mga walang kwenta. Ang isagot nyo na lang, alamin mo. Kung hindi mo naintindihan, magbasa ka. Kung gusto mo malaman, basahin mo at unawain mo. Nag-aral ka, nag-abogado ka, mag-isip ka. Bakit nagtatanong sa akin, paano ka naging kongresista kung hindi mo naintindihan yan? Ganun dapat. Yun na lang itanong nyo sa kanila at yan ang isagot nyo sa kanila.